Hustisya para kay Yu Menglong. Iyan ang sigaw ng mga taong may malasakit at konsensya sa buong mundo. Sa wakas ay unti-unti nang lumilitaw ang mga bakas ng mga tunay na sangkot sa madilim na pagkamatay ng aktor. Ang mga nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa China ay abalang-abala ngayon sa pagtatago ng katotohanan. Pero gaano man nila subukang itago, mas marami pang lihim ang lalabas sa liwanag. Hindi inakala ng mga nasa kapangyarihan na ang isang simple, mabait at dalisay na kabataan ay makakagising sa damdamin ng daan-daang milyong tao sa buong mundo. Ang sinapit niya ay naging simbolo ng pagkakaisa at isa itong paalala na hindi lahat ay natatakot. Maaaring ito na ang magiging simula ng bagong yugto, isang panahon ng panawagan para sa katarungan at pananagutan. Kaya ngayon ay ipagpatuloy natin ang paghahanap ng katotohanan at hustisya sa totoong pagkamatay niya. At bago natin hihimay-himayin ang mga makakapangyarihang tao sa likod ng kaso niya, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay siguraduhin mong nakasubscribe ka na at huwag kalimutang pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Magsimula tayo sa dalawang maikling video clip na kamakailan ay nakalusot sa mga tagapagpigil ng impormasyong kumakalat sa labas at loob ng bansang China. Sa unang video ay malinaw na maririnig ang isang grupo habang pinapahiya at pinapahirapan si Yu Menglong. Sa ikalawang video naman ay isang audio recording ang nagpatunay ng kalupitang dinanas niya. Ang mga sigaw niya ay puno ng takot at sakit at ito ay yumanig sa lahat ng nakapakinig. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang galit ng publiko. Dahil dito, sinasabing inilunsad ng pamahalaan ang pinakamahigpit na pagtatakip sa kasaysayan ng internet ng China. Pero kahit anong pigil, hindi nila mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. Ang mga video, posts at diskusyon tungkol sa kaso ni Yu Menglong ay umabot na sa halos 20 bilyong views online. Kahit sa gitna ng ganitong matinding presyon, patuloy pa rin ang mga otoridad sa pagpigil ng impormasyon. At bakit nga ba? Ang dahilan ay pinapaniwala ang may mga sangkot na direktang konektado sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Mga kamag-anak ng mga miyembro ng Politburo Standing Committee, iyon lamang ang makakapagpaliwanag sa sobrang higpit ng kanilang pagtatago. Sa mahigit isang linggo, ang mga hinala ay nakatuon kay Sin Ki, isang direktor na sinasabing may koneksyon sa isang mataas na opisyal na si Kai Ki. Ngunit ayon sa pinakabagong mga tagas, may ibang direksyon ang katotohanan. Ang tunay na sangkot ayon sa mga bagong impormasyon ay si Kai Yu Jia. Kapansin-pansin na kapag inilagay mo ang larawan niya katabi ng senior leader na si Kai Ki, halos magkamukha sila. At habang mas sinusuri ay napapansin na halos walang impormasyon tungkol sa pinagmulan ni Kai Yu Jia, lalo na tungkol sa kanyang mga magulang. At kadalasan, ang katahimikan na ganyan ay may mas malalim na kahulugan. Ipinanganak si Kai Yu Jia noong taong 1996 sa Fuzhou City, Fujian Province. Ayon sa opisyal na ulat, galing daw siya sa pamilya ng mga lingkod bayan. Pero sa panahong iyon, si Kai Ki ay mataas na opisyal na ng Fujian. Sa ngayon, 3 palatandaan na ang nagtatagpo. Ang magkahawig nilang mukha, ang pareho nilang pinanggalingan, at ang magkapareho nilang apelyido. Sa China, kahit ang mga anak na ipinanganak sa labas ng kasal ay madalas ay ginagamit pa rin ang apelyido ng kanilang ama. Kapag pinagsama mo ang lahat ng iyon, malinaw na may malapit na ugnayan. Ang mas nakakagulat pa ay ang orihinal na pangalan ni Kai Yu Jia ay Kai Zheng Jun, na literal na nangangahuligang politika at militar. Isang pangalan na tila patunay ng isang amang may mataas na posisyon sa pamahalaan. Ang kilalang anak ni Kai Ki na si Kai Erjun ay mayroon na ring mataas na posisyon sa gobyerno. Ang tanong ngayon ay ilang katotohanan pa kaya ang itinatago sa likod ng mga pangalang ito? Malaki ang posibilidad na si Kai Yu Jia ay anak sa labas, dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tinatago pa rin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Kung susuriin pa, pati ang takbo ng kanyang karera ay tila patunay nito. Pagkatapos niyang makapagtapos noong taong 2017, agad siyang nabigyan ng leading role sa isang malaking TV drama. At hindi lang basta drama, kundi may mga sikat na artista na agad siyang nakasama. Sa industriya ng showbiz sa China, halos imposible iyon kung wala kang malakas na koneksyon sa likod. Pero kahit ganito kalaki ang suporta, hindi talaga umangat si Kai Yu Jia. Ang kanyang itsura at talento sa pag-arte
parte ay itinuturing na karaniwan lang at hindi sapat para maging tunay na bituin. Gayunman, tuwing pinag-uusapan ng mga netizen ang posibleng koneksyon niya kay Kaiki, agad nawawala ang mga post na para bang may kamay na nagbubura ng katotohanan sa bawat sulok ng internet. Ngayon, sarado na ang mga komento sa kanyang social media. Kapag hinanap mo naman ang pangalan niya ay wala kang makikitang resulta. Ang mga senyas na ito, imbes na magpahiwatig ng pagiging inosente, ay mas nagpapakita ng takot. Pero bakit nga ba unang naturo si Shinki? Ayon sa mga tagaloob, bahagi raw ito ng maingat na taktika ng mga nasa Zongnanhai, ang lugar kung saan nakaupo ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Dahil sa tindi ng naging epekto ng kaso ni Yu Menglong, 3 alon ng mga scapegoat ang ginamit para lituhin ang publiko at takpan ang tunay na salarin. Ang una ay 6 na personalidad mula sa industriya ng pelikula. Ang ikalawa ay listahan ng 70 na pangalan pero hindi kailanman ibinunyag ng buo. Ang ikatlong alon ay si Shinki na kumalat ang chismis na siya raw ay anak ni Kaiki. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay iisa lang ang natitirang pangalan, si Kai Yujiya, ang tanging isang taong pinoprotektahan ng pinakamataas na opisyal lang ang makakaligtas sa ganitong klaseng investigasyon. Habang lumalaki ang mga hinala, paano naman tumugon ang taong itinuturong nasa likod ng lahat, si Kaiki? Hindi siya basta-basta ordinaryong opisyal, isa siya sa pinakamakakapangyarihang tao sa bansa. Kasalukuyan siyang miyembro ng Politburo Standing Committee, pinuno ng Secretariat, Direktor ng General Office at may kontrol din sa propaganda sa pamamagitan ng Cyberspace Administration. Sa madaling sabi, abot ang impluwensya niya sa halos lahat ng sulok ng politika sa Beijing. Ngunit nitong mga nakaraang araw, kapansin-pansin ang kakaibang kilos niya. Ang pinaka nakakagulat ay ang biglaan at labis na pagpapakita niya ng katapatan sa pinakamataas na leader ng partido na agad namang binatikos online. Noong Setyembre 17, sa isang pagtitipon para sa paglulunsad ng aklat ni Xi na pinagatang The Governance of China Volume 5, hayagang sinabi ni Kaiki na ang pinakamahalagang tungkulin daw ay quote-unquote panindigan ang dalawang pagtatag at sundin ang dalawang proteksyon. Mga salitang puno ng political na jargon na ang tunay na kahulugan ay pagpapakita lamang ng katapatan. Hindi pa siya nakontento at pinuri pa niya si Xi sa umano'y quote-unquote matalinong pananaw niya sa direksyon ng pag-unlad ng sangkatauhan. Sa unang tingin, parang karaniwang talumpati lang ito. Pero kung iisipin, ang timing may kakaiba. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas ng kumalat ang ulat na nabawasan ang kapangyarihan ni Xi at sa panahong iyon, si Kaiki ay isa sa mga unang lumayo sa kanya. Tahimik na lumipat ng kampo upang tiyakin ang sariling seguridad. Sa mga salita ng mga tagaloob sa Beijing ay quote-unquote tumalon siya ng barko sa magdamag. Kaya ngayong bigla siyang bumalik at sobra-sobrang pumupuri, malinaw daw na may pinoprotektahan siya na maaaring isang bagay o kaya naman ay isang tao. Para sa karaniwang mamamayan, mukha itong pagpapakitang gilas, pero para sa mga bihasa sa politika ng partido, mukha itong takot at dyan pumapasok ang kabalintunaan. Ang kaligtasan sa politika ni Kaiki ay palaging nakasalalay sa pagbasa ng ihip ng hangin. Kilala siya bilang opisyal na madaling magbago ng panig. Mula pa noong panahon niya sa Zhejiang sa ilalim ni Xi hanggang sa ngayon kung saan siya mismo ay nasa pinakasentro ng kapangyarihan. Ngunit ang kaso ni Yu Menglong ang siyang nagtulak kay Kaiki sa pinakamapanganib na sulok. Kung totoo ngang si Kai Yujiya ay anak niya sa labas, bawat bagong detalye ay banta hindi lang sa kanyang karera sa politika kundi pati sa balanse ng kapangyarihan sa tuktok ng gobyerno. Kaya malinaw ngayon kung bakit bigla siyang nagpakitang loob sa publiko. Ang mga pahayag niyang puno ng katapatan ay hindi lang mensahe para sa leader ng partido kundi isang pakiusap sa buong sistema. Sa utos ni Kaiki, parehong kumilos ng mabilis ang Beijing Police at ang Cyberspace Administration. Noong Setyembre 20, inilunsad ng Cyberspace Administration ang isang 2 buwang kampanya na tinawag na Clear and Bright. Sa opisyal na pahayag, layunin daw nito na sugpuin ang quote-unquote masasamang emosyon at pagpapalaganap ng galit. Pero malinaw sa lahat kung sino talaga ang tinutukoy nila. Ang dumaraming bilang ng mga netizen na nag-uugnay kay Kaiki, kay Kai Yujiya at humihingi ng katarungan para kay Yu Menglong. Para sa isang pamahalaang ayaw umamin ng pagkakamali, karaniwan na ang ganitong tugon, patahimikin ang katotohanan sa pamamagitan ng puwersa.
Kasunod nito ay pinangalanan pa ng mga opisyal ang Kuai Shu at Weibo dahil daw sa quote-unquote kakulangan ng disiplina sa mga post. Tinawag ang mga executive para sa babala at pinilit na magpatupad ng mas mahigpit na kontrol at tinakot ng mga parusa. Bago pa man ito, ang Xiao Hongshu ay naparusahan na rin. Malinaw na pinagsama-sama ito at very coordinated ang galaw sa lahat ng platform. Isang napakalawak na kampanya ng pagsasara ng impormasyon. Tinawag ito ngayon ng marami bilang pinakamahigpit na censorship order sa kasaysayan ng internet ng China. Sa mga nakaraang taon, tuwing may sensitibong pangyayari, lagi nang may kasunod na pagtanggal ng mga post mula sa babala ni Dr. Li Wenliang noong pandemya, sa Urumqi fire protest hanggang sa white paper movement. Ngunit kahit noon, may ilang piraso ng katotohanan pa ring nakakalusot, ngayon ay wala na. Ang pangalan ni Yu Menglong ay nawawala sa mga search results ng Weibo sa loob ng ilang segundo. Ang mga video ay binubura agad matapos ma-upload. Ang mga account ay biglang nag-freeze kahit ang mga palayaw at tunog na ginagamit ng netizens para makaiwas sa censor ay pinupuntirya na rin. Ang lawak ng operasyon ay nagpapakita ng bigat ng sitwasyon. Hindi ito basta paglilinis ng impormasyon kundi isang political emergency. Para sa sistema, ang pagkalantad ng sinapit ni Yu Menglong ay hindi lang banta sa kaayusan kundi isang tahasang panganib sa mga nasa tuktok ng kapangyarihan. At saan man tumingin, nakikita ang mga bakas ni Kaiki. Bilang miyembro ng Politburo na namamahala sa propaganda at online control, ang buong censorship machine ay direktang nag-uulat sa kanya. Sa paglulunsad ng ganitong antas ng pagtatakip, lalo lang niyang pinagtibay ang hinala ng publiko. Malinaw na hindi lang niya minamanage ang krisis, kundi prinoprotektahan niya ang kanyang sariling dugo. Ngunit ang mas nakakagulat ay kung paano tumugon ang karaniwang mamamayan. Sa halip na matakot, mas marami pa ang naglabasan ng katotohanan sa mga platform sa labas ng bansa. May mga nagpapadala ng video sa exile media, may mga gumagamit ng bagong paraan para makalusot sa firewall, at bawat post na binubura sa loob ng China ay agad na lumilitaw muli sa labas. Isang siklo ng paglaban na kahit ang mga censor ay hindi na kayang tuluyang kontrolin. Para sa partido, ang kasong ito ay naging bangungot. Noong Setyembre 21, naglabas ng opisyal na pahayag ang Beijing Police. Mabilis, direkta at tila gusto nang tapusin ang usapan. Ayon sa ulat, aksidenteng nahulog daw si Yu Menglong habang lasing. Kasabay nito ay inanunsyo rin nila ang pag-aresto sa 3 babae na nasa edad 29 hanggang 41 dahil umano sa pagpapakalat ng chismis online. Sa madaling sabi, ang mga nagtatanong ay ginagawang kriminal, ang mga biktima ay ginagawang salarin. Para sa maraming mamamayang Chino, iyon na ang pinakamababang punto. Ang ideya na ang mga ordinaryong babae na nagpo-post lang online ay maaaring kasuhan habang ang mga makapangyarihang konektado sa sinapit ni Yu Menglong ay hindi man lang hinahawakan. Para sa kanila, ito ay nakakabigla at nakakatakot. Muling pinatunayan ng pangyayaring ito ang matagal ng aral sa sistemang umiiral sa China. Ang mga nagsasalita ang mas mabigat na napaparusahan kesa sa mga gumagawa ng krimen. Ngunit ang kaso ni Yu Menglong ay kakaiba dahil sa tindi ng tugon ng mga nasa kapangyarihan. Hindi ito basta pahayag ng lokal na pulis. Ito ay planadong operasyon mula sa itaas. Isang hakbang para patahimikin ang bayan at isara ang kaso sa isang iglap. Walang paliwanag sa mga hindi tugmang detalye tungkol sa pagkamatay ni Yu. Isinara lang nila ang usapan sa isang linya at tapos na daw ang investigasyon. Ngunit imbes na mapawi ang galit ng tao, lalo itong sumabog. Puno ng mga komento ang social media. Ginamit ang mga kodigo at palihim na salita para maipahayag ang kanilang protesta. Sa labas naman ng bansa ay dumagsa ang mga bagong upload, mga videos, screenshots at mga salaysay na nagpapatunay sa tunay na nangyari. Ang layunin ng mga otoridad na patahimikin ang galit ay lalo lang nagpasiklab ng apoy, at para sa rehimen, ito ang pinakadelikadong resulta. Ang pagtatangkang itago ang kaso ay nagpatibay lang sa paniniwala ng mga tao na may tinatago nga talaga.
Ayon sa ilang tagaloob sa sistemang pangpropaganda ng Beijing, may bagong utos na raw mula sa itaas, isang kampanya para sirain mismo si Yu Menglong. Ang estratehiya ay maglabas ng mga leak at kwentong kunwari ay mula sa loob at halo ng totoo at peke para malito ang publiko. Kapag nagkagulo na ang opinyon ng tao ay saka ilulunsod ang sabay-sabay na debunking na tatatakan ang lahat ng independenteng investigador bilang tagapagpakalat ng chismis. Ikalawa, baguhin ang mga detalye tungkol sa buhay pribado ni Yu. Baluktutin ang mga sinasabi niya o imbentuhin ang mga kilos na hindi naman niya ginawa para mailayo ang mga sisi sa mga tunay na salarin. Hindi ito bagong taktika. Ginamit na ito sa iba't ibang krisis dati. Gumawa ng ingay, lituhin ang publiko sa magkakasalungat na impormasyon at pagkatapos iproklama na ang bersyon ng gobyerno lamang ang katotohanan. Ang bago lang ngayon ay ang lawak at bilis ng operasyon. Sa kaso ni Yu Menglong, ang propaganda machine ay hindi lang nakatakdang patahimikin ang usapan, kundi baguhin ang imahe ng biktima mismo. Maaring magmukhang makapangyarihan ang karahasan at kasinungalingan sa maikling panahon, ngunit sa bandang huli, ito rin ang sisira sa tiwalang sinusubukan nilang protektahan. Kahit ang mga bulaklak na inialay ng mga tagahanga sa labas ng gusaling pinangyarihan ng insidente ay pinagtatanggal at sinunog ng mga otoridad. Ngunit habang nagliliyab ang mga iyon, ang usok ay pumailan lang sa langit na para bang tinatangay ng hangin ang lungkot at tinig ni Yu na hindi pa naririnig. 2 araw matapos ang kanyang pagkamatay noong September 13, binayo ng malalakas na bagyo at yelo ang Beijing. Ito ang pinakamatinding nangyari sa loob ng 40 years. Nawasak ang mga puno, nagkabitak ang mga kalsada at maraming naniniwala na maging ang langit ay nagalit. Noong Setyembre 2022, muling lumiwanag ang langit ng Xinjiang sa mga kidlat at kulog. Sabi ng mga lokal, para bang bumabalik sa tahanan ang kanilang munting prinsipe na si Yu Menglong. Ngunit higit sa isang kaso ang trahedyang ito. Ito ay salamin ng mas malalim na sugat ng China. Sa kabila ng matinding censorship, ang pagsisikap ng mga tao na hanapin ang katotohanan at hustisya ay hindi na mapipigilan. Kahit pinilit silang manahimik ay hindi sila lumilingon palayo. Ang kanilang galit, dalamhati at paninindigan ay naging palatandaan ng isang bagay na mas dakila, isang muling paggising ng konsensya at isang pagbabalik ng tapang para manindigan. Sa kabilang panig ng Pasipiko, ang biglaang pagkamatay naman ng isang kabataang Amerikanong si Charlie Kirk ay nagdulot din ng sarili nitong alon na diskusyon. 2 lalaki sa magkaibang bansa at magkaibang buhay, ngunit parehong kinuha ng napakaaga at pareho nilang niyanig ang konsensya ng kanilang lipunan. Para sa China, ang kaso ni Yu Menglong ay pagsubok sa katotohanan, hustisya at hangganan ng kapangyarihan. Sama-sama ay hintayin natin ang araw na pagputok ng katotohanan na ang sigaw para sa hustisya ay muling aalingaw-ngaw sa kalangitan at ang bagong China ay muling sisilang. At dyan nagtatapos ang dokumentaryong tinalakay natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman ang iyong saloobin sa ating tinalakay ngayon at kung anong oras mo to napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Maraming salamat at palaging mag-iingat.